Lakers naging solido na sa West. Napapansin ang scoring ability ni Christie. At masamang balita sa NBA ang pagiging komportable ngayon ni Dennis Schroeder sa Warriors. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng original smartwatch sports fitness, mabibili lamang sa halagang $1,499. I-click lang ang link sa comment section. Sinikap ng Los Angeles Lakers na bumalik sa tamang landas nang harapin nila ang Portland Trail Blazers sa pagbubukas ng 2025. Kahit wala sina Anthony Davis at Gabe Vincent, pati na rin ang ilang iba pang manlalaro, nagawa pa rin ng Lakers na gampanan ang kanilang misyon laban sa hirap na Trail Blazers. Nakuha ang panalo sa score na 114-106 at pinabuti ang kanilang record sa 19-14 this season. Si Jackson Hayes ang nagsimula sa lugar ni Davis, bumalik mula sa mahabang pagkawala dahil sa ankle sprain. Sinimulan niya ang score sa pamamagitan ng isang dunk habang si LeBron James ay nag-organisa ng opensa ng Lakers, mabilis na gumawa ng 8-5 lead. Sumagot ang Trail Blazers ng 6-0 run matapos ang timeout bago naka-score si Austin Reeves ng isang 3-pointer. Mula sa bench, pumasok si Dorian Finney-Smith para sa Lakers sa ikalawang sunod na laro at naipasok ang kanyang unang triple. Nagbigay din ng magagandang minuto si Christian Coloco sa simula ng laro sa kanyang aktibidad sa offensive glass. Gayunpaman, nahirapan ng LA na pigilan si Shadon Sharp na makapasok sa paint, dahilan kung bakit naungusan sila ng Portland sa score na 31-27. Sa pagtatapos ng unang quarter, pinalawak ng Portland ang kanilang kalamangan sa 7 sa simula ng ikalawang quarter, ngunit mabilis na tumugon si Max Christie sa pamamagitan ng sunod-sunod na triples. Nakatapos si Christie ng 3-point play upang ibalik ang kalamangan sa Lakers. Sumali si James kay Christie sa aksyon mula sa malayo habang malakas na nagtapos ang Lakers sa unang kalahati, may 60-51 na kalamangan patungo sa locker room. Katulad ng pagtatapos ng first half, nagsimula sina Christie at James na nag-aapoy sa ikatlong quarter upang palawakin ang kalamangan sa double digits. Sila at si Reeves ang nagdala ng karamihan sa offensive load para sa Lakers na nagsimulang mag-focus din sa depensa. Matapos ang malakas na third quarter ng Lakers, pumasok sila sa ika-4 na quarter na may pinakamalaking kalamangan ng laro sa 88-75. Nagpakita ng husay si Anthony Simons, gumagawa ng mahihirap na tira upang panatilihing hindi masyadong malayo ang laro para sa Portland. Hindi mapigilan ng Lakers ang Trail Blazers sa free throw line, dahilan kung bakit humigpit ang laro papalapit sa huling bahagi. Bumaba sa 3 ang kalamangan ng LA bago nagtulungan sina James at Christie na maka-score ng layups. Nagbigay si James ng huling play sa Portland sa huling minuto upang tiyakin ang panalo. Ang isa sa napapansin ngayon sa Lakers ay itong si Max Christie na siyang naging isa sa nagpakitang gilas bilang scorer ng team. Anong masasabi niyo ngayon sa Lakers, mga kaibigan? Sa ibang balita naman, ang unang sulyap sa Warriors nitong 2025 ay si Steph Curry na nag-shoot ng 3-pointer at nagdiwang na parang nagbagong taon, iniwan ng anumang masamang enerhiya na maaaring sumubok lumapit sa bagong taon kasama ang buong team. Ang parehong shooting at selebrasyon ay nagsilbing larawan ng buong laro sa panalo ng Warriors na 139-105 nitong Biyernes laban sa Philadelphia Sixers sa Chase Center. Si Curry na naglalaro na may tape sa right thumb ng kanyang kamay na pang-shooting ay umiskor ng pinakamataas na 30 puntos, may 6 na rebounds at 10 assists sa loob ng 30 minuto. Siya ay nakapagtala ng 11 of 15 field goal and perfect 8 of 8 from the 3-point range. Matapos umiskor ng 11 punto sa unang kalahati, sumabog si Curry sa ikatlong quarter na may 13 punto, pasok ang 5 sa 7 shooting at lahat ng 3 3-pointers niya. Ang 8 3-pointers niya ay nagtie sa kanyang season high at ito rin ang pinakamarami niyang nagawa sa isang laro na walang mintis. Maraming iba pang Warriors ang nag-ambag ng malaki sa panalo. Ang Warriors ay may shooting percentage na 60.9% from the field and 56.4% from the 3-point line, while limiting the Sixers at 42.5% in a hole and 29% from the beyond the arc. Ang Warriors ay may 42 assists sa 53 ginawang shooting. Hindi kailanman naungusan ng Warriors sa laro at ang kanilang 139 points ay ang pangalawang pinakamataas nilang naitala ngayong season, kasunod ng 140 in season opener. Mga natutunan sa panalo ng Warriors: balance attack,
Hindi na kailangan ng Warriors ang matinding pagpapakita ni Curry para manatiling leading ng 16 na puntos pagkatapos ng unang quarter at muli 16 na puntos sa halftime. Sa halip, sapat na ang mga ambag mula sa bawat manlalaro. Ang mas maayos na rotasyon ni Steve Kerr ay nagresulta sa siyam na Warriors na nabigyan ng oras sa laro, kung saan lahat ay nakapuntos at lahat maliban sa isa ay may positibong plus-minus. Dalawa lang ang umabot sa double figures sa first half, sina Curry at Andrew Wiggins. Ngunit 6 na manlalaro ang nakapuntos ng 8 o higit pang puntos. Si Moses Moody ay malapit din. Nakapuntos ng 6 sa pamamagitan ng 2 perpektong 3-point attempts. Sa loob ng 3 quarters, umabot na sa 5 manlalaro ang nakapuntos ng 10 o higit pa kasama si Green, Schroeder at Jonathan Kuminga. Sa kabuuan, 7 manlalaro ang umabot sa double digits, kabilang ang 5 umiskor ng 15 o higit pang puntos. Pagbibigay ng tono, anuman ang kinain o ininom ng Warriors sa New Year's Eve at New Year's Day, ito ang eksaktong kailangan ng bawat manlalaro. Ramdam ang enerhiya sa buong Chase Center sa unang quarter at mabilis na naging leading ang Warriors ng 35-19 sa unang 12 minuto. Nakakakuha sila ng stops, naglalaro ng mabilis at tumatama ang kanilang shooting. 3 bagay na nagkulang noong 4 na panalo lang ang nakuha nila noong Disyembre. Nagsimula ang quarter sa isang 3-pointer ni Curry, sinundan ng layup ni Draymond Green mula sa magandang ball movement. Hindi nagtagal, si Dennis Schroeder ay nagpakita ng pinakakomportabling laro niya sa Warriors jersey, nakapagtala ng 2 sunod-sunod na 3-pointers. Pumasok si Schroeder sa laro na may average na 9.1 points, ngunit umiskor ng 9 na puntos sa unang quarter lamang, perpektong 3 of 3 from the 3-point line. Ang 3 3-pointers niya ay tumabla sa kanyang pinakamarami sa isang laro mula nang sumali siya sa Golden State. Sa panahon na iyon, nagawa rin niya ang kanyang ika-1,000 3-pointer for his career. Ang lahat ng 13 shooting ng Warriors sa unang quarter ay mula sa mga assist. May shooting percentage silang 59.1% from the field, 63.6% from the 3-point range, at hindi nila pinayagan ang Sixers na makapagtala ng kahit isang 3-pointer sa 7 pagtatangka. Si Dennis the Menace. Sa ika-8 laro niya sa Warriors jersey, si Schroeder ay naging pinakamalapit sa bersyon ng manlalaro na inasahan ni General Manager Mike Dunleavy nang kunin siya mula sa Brooklyn Nets. Isang banta sa opensa at isang perwisyo sa depensa, ganitong klaseng combo guard ang kailangan ng Warriors matapos ma-injure si DeAnthony Melton para sa natitirang season. Hindi naglaro si Schroeder sa ika-4 na quarter, ngunit nakapagtala ng 15 puntos, ang pinakamataas niya bilang Warrior. Idinagdag pa niya ang 4 na rebounds, 6 na assists at 2 steals na nagresulta sa plus-negative 17 in just 25 minutes. Sa kanyang nakaraang 7 laro, isang beses lang siya nagkaroon ng positibong plus-minus. Ang ganda ng laro ni Schroeder ay makikita kung paano siya bumagay sa iba't ibang kombinasyon. Ang pagpasok ni Kuminga para kay Trayce Jackson-Davis at ang paglipat ni Green sa sentro ay posibleng maging closing lineup ng Warriors sa maraming laro. Ang grupong ito ay naglaro ng 3.5 minuto at na-outscore ang Philadelphia sa 10-5. Nagpakita si Schroeder ng impresibong laro sa parehong opensa at depensa, nagbibigay ng kumpiyansa para sa mga susunod pang laban. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa panalo ng Warriors? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.